Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong reaction, may ni-request sa akin. Ito ay ni-request sa akin. Ha? Ni-request at may nagturo din sa akin. Ito tinuro sa akin yung mismong part kung saan yung kaduda-dudang part. 'Di ba? Hindi ito basta reaction mo. Tapos ganyan. May kaduda-dudang part kasi dito na tinuro. 'Di ba? So, dito, papakita ko sa inyo kung sino nag-request ha. Sabi ganun dito, kailangan papakita ko yung name. Hindi, para transparent tayo. Sir Bungo, pareak po yung explore ni Boss Vino sa Villa Epipanya 1am solo explore yung Dighay. Gumalaw na rocking chair at yabag. Medyo red flag po. Thanks. Ito dapat, hindi ko dapat papansinin ito kasi hindi niya naman tinuro kung alin ba doon yung sabagay, tinuro niya yung rocking chair. Pero hindi ko naman na sana papansinin to kasi pag tiningnan ko doon, kung gumalaw naman yung rocking chair ng talagang valid naman, wala naman akong doon. Wala naman akong dapat i-react doon. Pero napanood ko ito kay Boss Smokey eh. Kinontent ito ni Boss Smokey. At nakita ko talaga na talagang inanalyze ni Boss Smokey to. Subscribe kayo kay Boss Smokey ha. Hindi ko na nga pinapansin to eh. Biglang ngayon lang, 16 minutes ago, ni-request sa akin. Eh nakita ko na ito kay Boss Smokey. Sa analysis ni Boss Smokey, ito ha, take note ha. Sa analysis ni Boss Smokey, medyo inagrihan ko na i-present niya ng maayos kung paano naging fake yung video. Ngayon, tingnan natin ako naman, point of view ko naman. 'Di ba? Point of view ko naman. Kasi, 'di ba, ako bihira ko na i-content ito sila Boss Rino after nung pag-expose ni Third Eye. 'Di ba? Bihira ko na silang i-content. 'Di ba? Kasama sila Dax. Yung si Dax nga may may na-expose din si si Boss Smokey doon eh. Yung bote ng mineral water na hinila. 'Di ba? Hindi ko naman na pinansin yun eh kasi unang-unang na yon 3 years ago na yon. Eh malay mo, nagbabago din naman kasi ang tao. Hindi naman yung recent eh. Kasi after nung siguro mga 3 years ago na yon, 'di ba? Nakilala ko na si Adventure Ducks. Nakasama ko na siya na mag-expose kay kay Donsky. Kaya from that on, medyo bumawi naman si Dax. Pero nakita pa rin na ako agree ako na fake yung video ni Dax na yon. Yung inanalyze si Boss Smokey. Ito si Boss Vino kasi, recent ko lang ito na recent ito. Kasi sa team ni Boss Rino, may mga nagsisend pa nga sa akin ng videos ni Boss Rino eh. Yung gumalaw daw yung yung ulo ng Hindi ko na hindi ko na kinontent kasi si Boss Rino naman, siya mismo, umamin na siya na na wala siyang credibility. Sort of ito yung baka sabihin nyo nag-iimbento ako. Binura niya yata to live na to eh. Documented ko to. Ito, pakinggan nyo ito. Sa credibilidad. Diba? Sabi nila kasi, ang daming sabi, masisira yung credibilidad mo kasi ganto. Wala naman ng credibilidad eh. Matagal na sira eh. Ayan, inamin na ni Boss Rino. So, wag nyo nang wag nyo nang pangarapin na i-defend si Boss Rino kapag may kaduda-duda na nakita sa video niyan. Hindi ko na kino-content yan dahil dito alone, inamin niya na walang credibility siya. O ano pa masisira? Di ba? Inamin na ni Boss Rino before, binura niya itong live na to. Kaya may pangahawakan ako kay Boss Rino. Kahit anong pa-react niya, hindi ko na-reactan yan dahil umamin na siya na wala siyang credibility. Ito kasi sinasabi ko, ang naging problem kasi dito,
pag corner na, parang mag-give up na lang eh. Kung tutuusin, maraming nagde-defend dyan sa credibility na yan dahil yan kasi ang panghahawakan natin every time na nagsasalita tayo sa public, yung credibility na yan. 'Di ba? Hindi naman tayo perfecto, minsan magkakaroon ka ng pagkakamali, masisira yung credibility mo. Pero make sure na kahit man lang sana mabigay mo yung side mo. At yung mga may intindihan ka naman ng mga taong nagmamahal sa iyo eh. Pero ang senaryo kasi kay Boss Rino, siguro ayaw niya na ng lalong humaba pa yung usapan. No? Para walang problema, sige, wala na akong credibility. Hindi maganda yun. Di ba? Hindi maganda yung, for me, pero sa kanya, mukha namang naliligayahan siya doon sa pag-amin niya. Kasi ang problem doon, pagka inamin mo na wala ka ng credibility, di ba? Admission of guilt kasi yun eh. Kasi during that time, may issue. Ito, tinidiscuss ko lang yung yung history ng grupo nila. During that time kasi, kumanta si Third Eye na scripted ang ginagawa nila. Tapos nung siya ang tinatanong ng mga tao, ito yung nasagot ni Boss Rino. Diba? Sabi nila kasi, ang daming sabi, masisira yung credibility mo kasi ganto. Wala naman ng credibility, matagal na sira eh. Di ba? Panoorin nyo itong marami siyang admission of guilt dyan na ginawa dito sa Boss Rino feedback at pahayag ni Third Eye. Ito ay 3 months ago ko na na-upload. 'Di ba? Nagkaroon kasi ng issue diyan eh. Ang sabi kasi ni Third Eye na kinwento, yung susi daw. Kaya nga 'di ba? Hindi pa napapanahon i-release. Hindi, sabihin ko na yung sa bagay na ikwento naman na ito eh. Ang nagkwento kasi nito, yung mga nakasama ni Third Eye. 'Di ba? Sino ba 'yon? In-interview ko dito, may interview 'yon. Yung mga tao na 'yon. Yung mga taong 'yon, hindi sabay-sabay na kinuwentuhan ni Third Eye 'yon. Ganito kasi ang mag-size up ng information. Just imagine, iba-iba yung tao na 'yon, hindi sila magkakasama. Pero nagtutugma yung kwento nila. Na ang sabi, di umano daw, yung naalala niyo yung nagposas sila sa apartment. Scripted daw yon, di umano, ayon kay Third Eye. Yung under the closet, naalala niyo yon? Parang sinakyan daw nila yung ghost tube nun. Yan ang sabi ni Third Eye ha. Then nung pumutok yung issue na yon, ito yun, parang nag-admit na agad si Boss Rino na ganyan ha. At itong live na to, binura niya na. Pero na-screenshot ng ng isang follower niya eh. 'Di ba? So, proceed tayo. Gusto ko lang maunawaan nyo kung bakit panay ang request nyo kay Boss Rino. Hindi ko na kino-content. May admission kasi si Boss Rino eh. Sa team nila, sila Dax, sila Val Baliw. Ito si si Boss Bino. Recent ko lang to nakita sa grupo nila. Tsaka wala si Boss Vino dun sa may under the closet na video. Yung nakaposa si Third Eye tsaka si Val Baliw. 'Di ba? So ito yung ito yung video na yon, yung sa Bilya Epipanya. Reakan na natin to mga kababayan ko. 'Di ba? Nakita ko yung punto nitong video na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, kung may mga bagong Ghost Hunter na gusto nyong pareakan sa akin, ipinpoint nyo rin sa akin yung nakita nyong problem. Hindi pwede yung reakan mo si ganito, tapos reakan ko, tapos pag wala ako nakita, magagalit kayo. Ipinpoint nyo sa akin. Kasi hindi naman ako perfectong tao na malalaman ko agad na may peke eh. Diba? Kahit ba naman kaaway ko pa yung papareakan mo sa akin, diba? I-explain mo sa akin kung paano tingin mo. Ito kasi na-explain ni ni Boss Smokey na maayos. Bay ka dito na, ayun. Ano yun? Bay ka dito na, ayun. May kumakalabog na yon. Ako po ay, kami po ay ni RVS tsaka ni Sir Ponso.
nakapunta po kami niyan. Na-debunk namin yan. May naririnig ka talaga niyan. Yung mga yabag-yabag. Yung may mga kalabog-kalabog. May maririnig ka dyan talaga. Di ba? Huwag niyo sabihin na pumunta ka dyan, Eka, para malaman mo. Pumunta ako dyan. May video kami dyan. Pumunta kami ng Villa Epipanya eh. Yung na-debunk namin yan, yung kumakalabog-kalabog na yan, kasi wooden yung yung sahig na yan eh. At doon sa entrance ng Villa Epipanya, may mga kambing doon. Kasi ang entrance niyan nasa labas eh. May kahoy din yun eh. Yung kahoy na nasa labas ng main entrance niyan, at kahoy na nasa loob magkakadugtong yan. Eh maraming kambing na nandoon. Kaya pag naghaharutan yung kambing dun sa labas, mafe-feel mo yung kalabog dyan sa loob. Makikita nyo sa video namin, na-debunk namin yan. Nakakatakot naman talaga yon. Habang nasa loob ka, may maririnig kang parang yabag. Pero kambing yon sa labas. Bag sa taas. Kaki, gumalaw. So ito yung highlight, Ito yung highlight ng video, yung gumalaw. Ayun nakikita nyo. Dito sa... nakikita nyo. Sa entrance kasi niyan, may mga kambing dyan. At yung tinutungtungan ng kambing na yan, kahoy. Yung kahoy na yan ay dugsong yan doon sa loob. Alam niya na. Kaya pagka nagharutan yung mga kambing na to, maririnig mo yan sa loob na akala mo may yabag talaga sa loob ng bahay. Good morning guys. Ayan, time check. Time check tayo, ayan. 1:04, ayan. 1:04 AM ng madaling araw. Nandito ako ngayon sa Villa Epipanya. So first time ko mag-explore dito. Eto. Di ba? Ito pa lang, Prada pa lang. Nagbago ang style nila Dati sabay-sabay silang nagmumukbang din, pa solo-solo na sila. Kasi nag-iisip sila ng bagong tapos binabalikan ulit nila yung dating locations na napuntahan. Kaya para makita mo. Ayan. Eto, sarado pa yung pinto. So bubuksan pa natin. Eto, simulan natin. Tara. Mabigat. Ayan, mali pala ako ng bukas, kaya pala inaat ako. Ano pala siya? Tinutulak. Ay. Grabe, ang dilim. Dilim dito. Ayan. Yung hakbang ko pa lang, medyo pinikilabutan na ako eh. Ito, PCR pala dito. Active ba yung CR dyan eh? Mukhang maganda naman yung CR. Restroom. Hindi mabuksan. Ayan, siguro sira na. Salamin. Salamin. Just imagine panahon pa ng Japanese yan Diretso na natin itong pag-explore dito. Grabe guys, hinikilabutan ako ngayon First time ko mag-explore dito sa Villa Epipanya. Eto, dito tayo sa isang kwarto dito. Ayan. Nag-explore lang po. Ito yung kusina Grabe, creepy dito Forward na natin Ito yung isang kwarto. Ito yung pinakaunang kwarto. Dito sa Villa Epipanya, galing sa likod. Ayan, tapos may pa dito. Ayan, kung makita nyo ito guys, ayan Ayan yung mga cabinet na may mga souvenir na mug. Ito, cabinet din. So, ayan. Ayan, meron pala akong gagawin. Halata mong high quality yung mga doon cabinet na hindi nabibili sa SM na yung mga lawanet na madaling masira pag nabasa. Ganyan kagaganda yung mga cabinet sa nung araw. So, ang gawin yung kasi picture. Magandang kahoy yung Papicturean natin. Ayan, isa pa.
Dito naman, nakikita ko naman na okay naman to. Picturean ko pa rin yung Itong mga ginagawa tapos niya. sira-sira na yung ano, yung taas. Kaya siguro medyo delikado din dito eh. Takot. Kala ko may mga kasulubong ako eh. Ayan. Okay Kaya naman yan. hagdan, oh. Grabe, yung creepy naman ang hagdan. Eto. Oh, may underground dito. Check natin to. Aba. Ang dilim. Ito wala pala to siya. Papintuan din pala siya. Ayan, diretso tayo. Dito muna tayo sa first floor. Ayan, kahoy yung sahig niyan eh, na nakadugsong dun sa main entrance. Ito ha. Ito. Kita nyo may cut. Diba? Ito, yung ginagawa nila, let's say fake ito, ano. Hindi naman ano yan, hindi naman masama yan eh. Yung ginagawa nyo. Kahit sila Donsky, hindi naman masama ang gumawa ng video na ganyan. Ang masama lang, hindi nyo dinideklara na ano, na gawa-gawa nyo lang. Kasi pinaglalaban kayo ng mga fans nyo eh. Tama ha? Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo ipaglaban ng fans nyo. 'Di ba? Pero obviously dito kasi may cut eh. Ayan, diretso tayo. Tama ha? Dito muna tayo sa first floor. First floor. Ayan. Ito. Toink. May cut eh. Parang may dumigay doon ah. Ito guys, ito yung first floor. Ito yung pinaka-bungan. Ang matindi doon, 'di ba? Narinig mo na 'yon, pero ang dali mo maka-move on. 'Di ba? May narinig ka na, syempre nakakatakot 'yun, 'di ba? Madali ka maka-move on. Dahil supposedly ko, ano yun? Nasaan yun? Saan ang galing? 'Di ba? Kahit bibigyan man lang sana kita kahit 30 seconds na ano eh. Na anuhin mo yun eh, para ma-aware of yung pagkabigla mo eh. Pero wala, ituloy pa rin. O pwede naman ganito, sige, hahanapan ko ng lusot si Boss Bino. Pwede naman nung time na, ano, na may dumighay na yon or umano. Minsan kasi may naririnig ka noise na ano eh, na pag nandoon ka, sa sobrang gulo ng utak mo, hindi mo na mapapansin, sa video mo na lang mapapansin. Pwede naman yon. Di ba? Kaya lang, nung time na in-acknowledge mo yung dighay eh, ibig sabihin, alam mo, narinig mo na may dumighay. Di ba? Tsaka dito, bago nangyari, nag-cut. Di ba? I-slow motion natin para makita nyo na nag-cut ha. First floor. Ano natin. May cut na nangyari kasi bago ano. Ito ha, pinapa-reactan sa akin to. Pero I'm so sure yung mga fans nila Boss Rino, pag puro puri ang gagawin ko dito, okay lang. 'Di ba? Pero pagka ine-expose ko kung ano yung mali doon sa video, sasabihin nila, "Wag ka nakikialam. Bakit ka nakikialam?" Pero pagka puri ang gagawin ko, okay lang, ano? Hindi, binabalanse ko naman eh. Sinasabi ko naman kung okay lang o hindi. Kaya nga lang, kailangan ideklara nila kung yun ba ay ginawa lang nila o hindi. So for example, ito, no? Bago dumighay, nag-cut eh. Tamo. Ayan. Ito. Toink. O, diba? Nakatutok na agad dito sa may ano eh. Dito sa may bago nangyari yun eh. Kung hindi nyo i-admit to, ako kinukonsider ko itong panggagago sa mga nanonood. Mamaya i-explain ko kung bakit. Tamo ha? Hindi pa nakikita nyo to, itong nasa gilid dito oh. Pag nag-cut yan, Ito. toink, nagbabago na eh. Ibig sabihin may cut na nangyari bago bago yung dighay. 'Di ba? Bakit nag-cut? O kung hindi ano yun, dapat i-release yung yung uncut version nito.
Or halimbawa, pwede naman ang palusot ni ano. Sige, ako na mag-iisip ng palusot ano. Pwede mangyari, pag harap ni Boss Bino dyan, pinatay niya yung camera. Then binuksan nyo uli. 'Di ba? Saka biglang tumunog yung burp na yun. Kaya lang, ang tanong ko doon, bakit mo pinatay? Ano reason? Ayan. Ito. Point? Parang may dumigay doon Ito guys, ito yung first block. See, di ba? Nakamove on na siya agad, ano? Itong Bill Epipan niya, yan. Ito yung may mga may mga picture nung may-ari, tapos may piano. Piano. Libutin lang natin. Ayan, ito may pintuan dito Bawal yan, kwarto yata daw yun ng anak Sabi nung caretaker Parang andyan parang matinong kwarto pa daw to. Yun nandyan. Dito pala, nakakatakot na Parang nakalaki yung pintuan. Tsaka yung yung bahay niya may kuryente pa yan. Bubuksan lang daw pag umuwi yung may-ari. Ayan, picture lang natin to. Ayan, nakita niyo ba yan guys? Ayan. Pipicturean ko lang tong Kasi kung halimbawa, yung pagpipicture-picture, okay yan Kaya lang nawawala ng credibility pag nandaya ka na. Sayang ang evidence na makukuha mo. Diba? Proceed na tayo ulit sa exploration. So ayan, ito yung pinaka nasa unahan itong na to. Itong pinaka-kwarto nitong Bilepepan niya. So ayan, tignan niyo yan Sira-sira na yung mga niya. Taas niya. Tapos ito may salamin At long table. Ayan. Kilabot ko Grabe. Iba-iba talaga yung kilabot dito Harap pili mo, may kasabay ka dito na, ayun. Ano yun? May lumagabag sa taas. Hindi mo naman maano kung taas yun o babae. Di ba, men? Hindi, sige, ipagpalagay na natin, may kumalabog sa taas, sige. Kaya lang may mga cuts ka Dito na papasok yung pagdududa namin. Ito yung sinasabi ko na sayang. Kung totoong evidence naman yun. Kasi ako feeling ko yung yabag na yung kambing yun sa labas Pwede kasi ang tunog nun mukhang taas. Pero granting alisin na natin yung mga kambing sa labas. At narinig talaga ni Boss Bino na may kumalabog sa taas. Sige, ilusot natin. Ayun. Pero I do believe, napatingin kasi siya dun Ibig sabihin sa may entrance na yun, pwedeng kambing. Pero sige. Ano yun? Pwede sa taas. Sige, taas na yun, Itanggapin na natin na taas yun. Ang problem kasi dito, kung totoong evidence man yun, sayang May pandaraya ka ng ginawa Parang paano pa kami maniniwala sa mga susunod? Baka nga mamaya kahit may white lady na magpakita dyan sa bahay na yan, hindi na rin namin paniwalaan. Kasi nga, gumawa ka na ng pamimiki. Kaya nga dito papasok yung yung importansya ng credibility. 'Di ba? Kasi sa mundo ng paranormal, mga kababayan ko, patuloy kasi ang studies diyan May mga nagre-research tungkol diyan. Papaano kung ikaw ang nakaka-capture ng kauna-unahang pinakamagandang footage ng multo? Ito yung madalas ko sasabihin Lahat tayo mapapeke ka man o mapalegit ka man na ghost hunter. Kahit si Kuya Red, kahit si Donsky, lahat naman kayo pwede naman kayo makakapture ng totoong multo talaga Kasi nga yung mga nakocompile nga sa KMJS na mga nakakapture ng multo, hindi naman mga ghost hunter yun Mga normal na tao lang yun na nagpipicture-picture o nagvi-video-video, then may nakukuhanan sila na na ganyan, na multo. Ito kasi ang tanong, paano pagka nakakuha na kayo ng magandang footage talaga or kahit yung legit na poltergeist activity,
tapos may history kayo, pag in-scrutinize yung ibang video nyo, may peke kayong ginawa. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, na yung sinasabi ni Boss, kung wala nang credibility, sayang kasi yung ginagawa nyo. Diba? Unlike kapag inaamin nyo na mga sir, entertainment lang po yung ginagawa namin. O just in case na nakaka-capture kayo ng totoong multo, pwede nyo na sabihin na this time po, totoo na to. Diba? Hindi na kami nagbibiruan. Mahirap yan ganyan eh. Siguro, ang iniisip nyo rin, mas enthusiastic yung mga taong manonood sa inyo pag mamimeke kayo. Diba? Kaya nga ito yung maling-mali na ginagawa. Yung pag-video itself, hindi naman mali yun eh. Yung pag-entertain mo sa tao, hindi rin naman mali yun eh. Pero yung panloloko mo sa tao na napapalabasin mong totoo yung ginagawa mo, yun ang mali. Tapos magtatanggol kayo. Hindi naman ngayon. Importante na-entertain kami. Pinapanood namin yan. Dahil may entertain kami. Makasarili kayo. Di ba? Ito yung pinaka... Nga ba? Yun din ang tanong ko sa'yo. Nga ba? Lahat ba kayo ay ganun ba ang iniisip nyo? Na yan ay alam nyong peke, na i-entertain lang kayo kaya nyo pinapanood. Actually, dito nga sa video ni Boss Smokey habang ini-expose niya to, basahin nyo ha. Meron nga dito, nagagalit eh. Ayan oh. Tamo, basher ka lang ni Boss Rino eh. 'Di ba? Hindi cut yan. Di niya nakunan yun kasi nga nagulat siya kasi may gumalaw. So, tamo, nilalaban. Pero kitang-kita, kitang-kita kinat eh. Tapos sasabihin nito ni IM Queen TV, ang mahirap dyan, yung mga sponsors nila, bilib na bilib sa kanila, okay na sana yung explore eh. Kaso wala eh. Kumanta na eh. Kaso nanatiling tahimik lang sila. San issue na yon? Padibang na yan. Ngayon, didibang ko na. Di ba, men? Ano ba? Entrance itong Villa Epipania. Meron pa mga ganyan. No? Tanging Yaman House pala to. Ito pala yung pinagshootingan ng Tanging Yaman. Kaya pala very popular tong na to. Itong Villa Epipania. Ayan o. Ayan may post na ganyan o. Ayan o. Diba? So yun, dito pala sila nag-shooting. Tapos ay itong palang baba na to. Ayun, parang underground. Medyo parang delikado na itong itong tabla. Kaya hindi ko na siya lilibutin. Pero sige. Picture na natin. Dito na tayo siya nung umakyat. Sarado yata to. Ayan, hindi mabuksan. Diretso tayo doon sa may umuugoy na Ito, ang creepy nung ang creepy nung salamin, 3 pa. Grabe, ang init ng pakaramdam dito Oh. Ito yung mga lumang aparador. Grabe. Ito yung aparador na nakakatakot. Ayan. Ang masakit kasi niyan, 'di ba, nakita naman natin, nilalaban kayo ng mga supporters nyo eh. Pinagmumukha nyong tanga yung mga supporters nyo na nilalaban kayo na totoo yung ginawa mo. Yan ang kasi nagiging issue dito. Habang naglalakad. Ayun. Grabe. Ito. Yun, may narinig pa akong yabag-yabag. Wala, paano na namin paniniwalaan niya may cut eh. May ipis. Oh, may cut na naman. Ayan. Punong-puno ng cut ito, Ayan, diba? Grabe, may narinig ako parang may nagtatap sa pader. Grabe ito. Ikilabutan na naman ako dito. Wala, yung mga ganon, paniniwalaan mo pa ba yun, men?
Para may mga kumakaluskus. Ito, tingnan nyo itong ano na to. Ang problem kasi minsan, na-overdo nyo kasi. Ang tunay na pagpaparamdam kasi, for me, tama na yung nakakuha ka ng isang shot na gumalaw, okay na yun eh. Pero kung mayat maya may kalabog, may dighay, may na-overdo nyo kasi minsan. Diba? Ayan, makikita nyo yan. Ayan. Diba, lumang higaan yan. Ito yung palibot. Ay, parang nailawan na kami. Parang may nailawan. Diba, lumang higaan yan. Ito yung palibot. Ay, parang nailawan na kami. Wala naman. Ayun. Forward na natin, ha? Klaseng higaan, nakakatakot na. Ito yung sa kaparador pa. Diba? Sige, diretso na natin. Grabe yung kakrebihan dito. Ito. To be fair naman talaga, nakakatakot naman talaga dyan sa Susunod na Ay, dito na mangyayari yata yung Takot ako dun sa Birhen, ang laki. Sorry po, ko. Nagulat lang po. Ito, check naman natin to. Ito yung birhen, Ayan, kita nyo ba yan? Diba, ang creepy, Solo exploration to. Panay highlight yun ng solo, Naintindihan naman namin na mag-isa ka. No need to explain. Ano yun? Ang dami mga parang tumutunog-tunog parang yung mga lagapak-lagapak. Ito yung mga lumang chair. Creepy naman yung chair, no? Tapos meron pa pala dito Cellphone Nazareno tsaka si Mama Mary, ang laki. Ito yung puro ganito yung cabinet nila. Parang kanto, Tapos nakakatakot. Pati itong mga tingnan yung higaan na yan. Ayun, Point. Grabe May cut, Gumagalaw yung Dito nahalata, 'di ba? Tapos kayo pinagtatanggol kayo ng ng supporters nyo dito. 'Di ba? Saan ba 'yon? Ay nakalagay dito. Hindi cut 'yan. Tapos ikakatwiran nyo sa akin, alam na namin na fake yan, basta nag-e-enjoy kami. 'Di ba? Kayo lang yon. Kasi actually nga tingin ko pagka sinasabi nyo na alam nyo ng fake, nag-e-enjoy kami, palusot nyo na lang yun eh. Alam nyo kung bakit? Kung alam nyo ng fake yan at nag-e-enjoy kayo, dapat din nyo ko pinagagalitan. Dahil parehas naman pala tayo ng pagkakaalam eh. Ang importante, nag-e-enjoy kami. Pero ito hindi, obviously ito yan hindi cut yan. Di niya nakunan yon kasi nagulat siya kasi gumalaw. Sus. 'Di ba? Ipipilit ng supporter niyo, men. 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa balat niyo yan? Na pinagtatanggol kayo kahit alam niyo panloloko yung ginagawa niyo? Yes, I consider this panloloko. Hindi niyo diniklara eh. 'Di ba? Wala namang kayong deklarasyon na ito po ay katuwaan lang namin, ito ay namin, 'di ba? May responsibility din kasi kayo as content creator. Kasi alam nyo ang nangyayari, pag ganyan ang ginagawa nyo, pag hindi nyo inaamin na ganyan, lahat na lang ng pupunta dyan, peke na. Diba? Sasabihin, hindi naman hunted yan kasi sila Boss Bino, inaano lang naman Diba? Lalo na yung mga palusot ng mga supporters nyo na, alam na namin fake, nag-e-enjoy lang kami. Mag-enjoy kayo sa tamang paraan. Dapat may deklarasyon. Wala naman deklarasyon dito. Diba? Tapos hindi daw cut. Ang nangyari, parang hindi niya daw nakita. Tingnan mo ha. Ayun Point, may cut Biglang pumunta na sa mukha ni Boss Bino Tingnan yung higaan na yan.
Oh. Ayun, Okay. grabe naman yun. Ay, gumagalaw yung ano. O, granting na gumalaw, ano? Granting na gumalaw. Let's say gumalaw. Tingnan nyo yung, yung demeanor ni Boss Bino. Gumalaw, di ba? Grabe, gumalaw. Wala namang hangin dyan. Bilis niya makamove on, ano? Wala na. Ako po, nag-explore lang po ako dito. At ako po yung natatakot na. Hindi ka natatakot. Iba talaga yung kaba. Di ba? Tapos, mag-i-steady ka pa dyan. May gumalaw na nga doon, men. Ano ba? Di ba? Ano mga naglalakad. Ganyan ba reaction na nakakita kang gumalaw? Ito guys, ilipin nyo. Ayan. 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 Ang dali niya makamove on. Actually, yan eh. Hindi normal yung nakita mo, tapos ang dali mo makamove on eh. Di ba, men? Iba dapat ang reaksyon ng tao pagka nakakita ng hindi normal. Yes, maybe, pwede nyo palusot. Matapang kasi si Boss Bino, kaya ganyan. Pero hindi eh. Paranormal kasi yung nangyari, hindi common eh. Di ba? Parang ganito lang yan, men, ano? Halimbawa, naglalakad ka sa mall. May mga nakakasalubong kang tao na hindi mo kilala. Hindi mo na pinapansin yun. Normal naman kasi may makasalubong kang tao sa mall eh. Pero naglalakad ka, bigla nakasalubong mo si Tom Cruise. Di ba? O kung sinong artista na idolo mo, masyashock ka doon. Ay putang ina, si Liza Soberano yan ah. Hindi kasi normal na masalubong mo kada araw si Liza Soberano. Hindi ka naman takot kay Liza Soberano, pero yung shock mo nandun. Diba? Na parang nakakita ka ng hindi mo madalas makikita. Kahit nga sa daan. Diba? Pag naglalakad ka sa daan, makakita ka ng jeepney dyan, Toyota Vios. Wala lang sa'yo eh. Kasi normal yun eh. Pero pag may dumaan na Lamborghini na sports car dyan, or Ferrari, titignan mo talaga yon, pucha. Kasi hindi naman normal na makakita ka ng ganun eh. Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba, sa mga ganitong action, biro mo, gumalaw na yun, no? Nakalimutan akong gawin eh. Pipicturean ko siya ulit. Wala. Yung pa-picture na yan, paano pa na namin paniniwalaan yan? At yung mga susunod na gagawin mo dito, wala na yan. Diba? Kahit na ano pa ang mangyari dyan sa wala na. Diba? Ito ay reaction video ko to ha. Nilagay nyo sa public yung video nyo. May nag-request at may nag-pinpoint kung saan yung pamemeke na ginawa. So, ang hatol ko dito, certified fake. Kukontra kayo, humarap kayo sa akin. Anyway, maraming salamat. Magandang gabi. Bye-bye. Bungo TV, tagapagtanggol ng katwiran sa ilalim ng ambon sa dilim na kaharian. Isang salubong sang galang, sa'yo'y alay sa pagtatanggol na katotohanan. Patuloy na ipinatano ng pagod, walang palya.